drug enterprise, sindikato, modus, budol. O yan talaga ang paglalarawan ni Akop, mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte. Si Akop, mga kababayan, na isa namang pulis dati. At least yan ang pakilala niya, pero may isa pa daw hindi sinasabi si Akop. Sabi nitong si Ka Eric, mga kababayan, na siya ay dawit sa Kuratong Balileng issue. Na ngayon, mga kababayan, pumuputak. Akala mo kung sinong malinis. At kinakanta na ang mga linyada ng mga komunista. Panoorin po natin, ha? Yung war on drugs si PRRD, katulad ng sinabi ng By the way, mga kababayan, aside sa Kuratong Balileng, nasabi nito sa Ka Eric na dawit si Akop, kinasuhan din pala minsan ang kanyang kapatid, mga kababayan, na si Reynaldo Akop ng kasong may kaugnayan sa droga, drug trafficking, mga kababayan, at graft. Ng isang kongresista dyan na ayon yan ha sa artikulo ng Philstar. Basahin nyo. budol daw. At may malala pa siyang sinabi, I will identify him. Sige. Iwan ko bakit naging police general at naging abogado to si Akop. Ang malaking katanungan, mga kababayan, naging ninja cop ba itong si Akop? Bakit nadawit ito sa issue ng Kuratong Balileng? Na ang sabi, mga kababayan, kaya binangbang o nirab out, pinatumbal daw yung mga Kuratong Balileng dahil mabibisto na sila na may mga pulis, mga kababayan, na protector ang mga Kuratong Balileng na ito at baka kakanta. Kaya naunahan na daw, na-rub out na, mga kababayan, sabi ni Ka Eric. Tawag niya na Grand Criminal Enterprise, ang war on drugs ni PRRD. At isa daw na Grand Criminal Conspiracy against the Filipino people. Linyada ng CPP, NPA, NDF yung kanyang ginagamit. Talaga? Kinakanta na rin ni Akop, mga kababayan. Nahawa na rin ba siya dyan sa mga kasamahan niyang mga legal friends dyan sa Kongreso na ilan? Linya ng CPP, NPA, NDF, ang line na yan, na binabanggit ni... Hindi lang linya ng CPP, NDF, yung mga kalaban ni Duterte, mga kababayan. Yung mga sindikato, drogista, mga narco-politicians. Ito na ang ganti nila sa mga Duterte. Congressman Akop, na dating general sa police at naging abogado pa at nagpapakilalang investigador. Naging abogado ba yan si Akop o nag-aral lang ng law? At ang hindi lang idinagdag ay siya involved sa Kuratong Balileng. Kuratong Balileng! Yun ang hindi dinagdag niya. Sabi niya, ako'y abogado, investigador. Pero dapat dinagdag niya, Kuratong Balileng. Kuratong So, si Ka Eric nagsabi, mga kababayan, at may mababasa din kayong mga artikulo tungkol dyan. Kuratong Balileng, Akop. Tapos yung isa pang Akop, mga kababayan, na nabalita ng Philstar. Nakasuhan ng PNP mismo ang nagkaso ng drug trafficking, Mio. Dahil nagre-recycle daw, mga kababayan, ng mga nahuli nilang droga. Ito si Akop. Si Akop. It means to say, Ka Eric, na itong kongreso natin ay infested na ng Infested TVP. na Kasi mga peste. At yung mga lumalabas sa bibig ng kahit yung mga dating pulis, parang ito yung salitain. propaganda ng mga, line mismo ni Juma Sison yan. Di ba? Ang Juma line na the Sison. grand conspiracy of criminal syndicates pretending to be war on drugs at ang pagtawag sa war on drugs ni Pangulong Duterte as the Grand Criminal Enterprise, linyada ng CPP Central Committee yan sa propaganda na binibitbit ni Akop. Wow, Akop. Impluwensya ka na ba ng mga makakaliwa dyan? Dalawa lang yan, mga kababayan Pwedeng naghihiganti o pwedeng na-impluwensya ng mga rebelde. Napalakpakan ng mga hilaw na komunista at ng kanilang mga sabotahero sa pangunguna ni Paduano. At ginagamit nila ito ngayon sa propaganda para i-malign, pakasamain ang imahin ni Vice President Sara Duterte at ang legasiya ng decisibo at malakas na pamumuno ni Rodrigo Duterte. Matapang lang naman sa salita yan si Akop, mga kababayan, kung wala si Digong at Sara. Pero nung kaharap niya, parang bahag ang buntot, mga kababayan talaga. Saan ba dati ito si Akop para kay Eric? Si Akop naman, sila ang enablers. Hindi yung sa PNP, Naging CIS, CID. Di ba nga, bago naging congressman yan, mga kababayan, naging police. Tapos umalis dyan sa PNP. Basta prior na pag-alis ng mga kababayan, sabit siya sa Kuratong Balileng issue. CIDG. Superintendent, Naging commander ng CIDG.
naging general, hindi ko alam kung nag-2-star general siya, pero ang alam ko, Brigadier General. Brigadier General. And then siya noon ay nag-resign sa panahon ni Ramos kasi itong Kuratong Baliling. Baliling. Na rub out case na kanilang niratrat ang mga kriminal na ang may alaga, pulis din. Mga alaga ng pulis, mga kababayan. Ay, nako. Ano ba yan? Nagkabistuhan, ha? Kaya niratrat? So para mawala ang mga ebidensya, ang isa dyan senador involved, nagtumatakbo. Ang sinasabi niyang senador dyan na involved, mga kababayan, si Lacson, makikita niyo naman sa mga news article. Although, ha, alam naman natin dito sa Pilipinas, madaling malusutan, lalo-lalo na ma-impluwensya ka. Yung author ng Joint Resolution in House Senate number 10. Kung bakit may liquidation by certification. Parang kilala ko yun. Si Lacson, siya rin may author, mga kababayan, na hindi na kailangang pagpresenta ng resibo ang mga kongresista at mga senador sa paggastos sila sa kanilang pondo. Certification na lang. I certify na naggastos ko na ang pondo. Okay na. Yan lang, mga kababayan. Senador. Ganito buhok nun eh. Naniniwala ba kayo? Mga partner, kayo ba ay naniniwala na kapag ang isang tao ay magaling magbintang, most likely siya yung tinuturo niya yung sarili niya. Totoo Sabi yan. niya, sa tuwing tumuturo ka ng isa, yung tatlong daliri nakaturo din sa'yo. Wala bang mas bago dyan, Musdada? Tama. Kayo ba ay naniniwala Pero dyan? okay rin naman, di ba? Gumagana pa rin yung mga kasabihang iyan, mga kababayan. Tama ka dyan, Boss Dada. At Classic! Hindi talaga nawawala yung mga ganyang kasabihan. Good job, Musdada. Pero i-upgrade na natin yan. maganda yung tinura ninyo na binuksan nyo itong talakayan na ito. The real grand conspiracy to destroy the Filipino people and our country's democracy and to abuse the process of democratic institutions ay hindi po ang mga Duterte, kundi ang Kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez. And that is Oo nga. Etong Kongreso, mga kababayan, ang numero 1 sindikato. Sindikato in terms of kurakutan. Dinadaan po nila sa legal, mga kababayan, ang pagkamal ng yaman. the truth. Sapagkat hindi po mamamayagpag itong sila Paduano, sila Acop, itong mga CPP, NPA party list, at ang iba Ngayon, binibigyan pa ng platform, mga kababayan, ang mga hudas ng mga legal fronts. pang mga kagrupo, mga hilaw na komunista, kung walang pumupundo, walang nagpoprotekta, walang kumukumpas, at walang nagdedirect. At isa pa niyan, mga kababayan, dekada-dekada na. Na etong ating gobyerno mismo ang nagsusupply ng pera dyan sa mga legal fronts na Makabayan Black ng sinasabing connected sa mga makakaliwa. Yan. Meron akong kukwento. Ngayon daw, ang death anniversary ni Joe Maciso. Tama ka. December. Saktong dating mo rin. 16. Yes. Ayun. Congratulations. Happy anniversary, death anniversary. Pa-fireworks tayo. Sa Malacanang, pa-fireworks kami. Malamang, walang partihan ngayon sa Malacanang dahil kasama na nila ang mga makakaliwang grupo, mga kababayan, sina Renato Babalo, Marcos na. Ngayon, ang mga komunista, Sorry. at ito po, hindi po ito lingid sa kalaman ng taong bayan. Naglulupasay po ang mga komunista, ang mga nagpapakilalang hindi kami komunista, hindi kami NPA, nang mamatay si Joma, bumaha ang luha nila sa entablado sa UP. Iyak-iyak pa, mga kababayan, Jabakol, bakit ito kami iniwan? Sumama ka! Kung gusto mo, palakihan natin yung butas ng hukay. Sumama kayong lahat, mga animal kayo. Sa pagbibigay ng parangal. At ngayong gabi, ang mga komunistang, mga terorista na nagkukunwaring party list ay nandun. Nagbibigay pugay sa 1-year death anniversary ni Joe Maciso. Kaya pala may concert kagabi. Yes. Sa Malacanang. Iba yun. Ano yun? Parang Oscar Awards, mga kababayan, ng RTVM at saka PCO. Parang nagsabay-sabay na sila no? Parang Andun din sa ngag-ngag, mga kababayan. Partihan na naman. may alliance talaga. Tama yung sinabi mo Oo, alyansa ito ng mga conspirators. Tama si Boss Daday. Yung nagtuturo Alyansang bangag at komunista. na gumawa ng masama sa bansa, na hindi naman tanggap ng taong bayan, ay siya ngayon ang nabubulgar na gumagawa ng pananabutahe upang magkagulo ang bansa, magkaroon ng mga hidwaan pang politika, lumala ang paglaganap ng krisis sa kabuhayan at ekonomiya, at tumitingkad ang mga bangayan sa politika dahil silang may gawa. Bakit? Kapag nangyari po yan, mananatili po ang pagkontrol nila sa poder, at itong mga komunistang terorista ay mananatili po sila na sila ang magmamaniobra ng mga kaguluhan habang nagpapalakas ng armadong puwersa nila.
Di ba mga kababayan, lalong gumulo nung nakipag-alyansa na itong si Tambalostos dito sa Makabayan Black nila Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Bosas at mga makakaliwa. Lalong gumulo mga kababayan. Dahil yan ang talagang taktika ng mga komunista divide and conquer. Maghahanap sila ng kalaban ng mga Duterte mga kababayan at doon sila kakampi. Dahil ang purpose sila mga kababayan, dahil kapag maibagsak na nila ang mga Duterte, ang susunod nilang target mga kababayan ay ang administrasyon na. So ulitin ko lang Jay, Dada and Coach Oli and Master Judea, hindi sila isang grupo. Master Pero Judea. ang may pinakadelikado dyan na nasa bahagi ng alyansa ay ang CPP, NPA, NDF sapagkat may armadong grupo. Yes. Ito si Paduano, hindi. Wala na siyang armado. Sumurrender yan Si Karapali, luwalhati. Pero siya ay bodyguard na at bata-bata na mga politiko, kagaya ng barkadahan nila ni Akop. At ang mga hilaw na komunista, pera Ano ba yan? Ang dating magkalaban ngayon, magkabarkadahan? pundo ang nagpapagalaw sa kanila para maging bahagi ng sabotahe campaign. So ano masasabi niyo dito mga kababayan? Dito sa paglipanan ng mga makakaliwang grupo, mga komunista dyan sa Kongreso, na pati ang dating general na pulis mga kababayan, parang kumakanta na rin sa kanilang tono. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.